Napatingin si Cedric sa cellphone nang biglang magring iyon. Kinuha niya iyon at nakita niyang si Sid ang tumatawag. Kaya naman sinagot niya iyon. "O Sid, napatawag ka? May kailangan ka?" Tanong ni Cedric. Natawa naman ang nasa kabilang linya at biniro si Cedric na kilala ito ng binata. Sinabi naman ni Cedric na sa tagal na nilang magkaibigan ay kilalang kilala na nito ang kanyang kaibigan. Nagyayaya si Sid na magbilyard. Ibig sabihin ay magsusugal sila. Kagad namang pumayag si Cedric. Yun rin kasi ang mga gusto niya, na after ng trabaho niya ay mag-unwind sandali. Total binigyan siya ng mana ng kanyang ama, kaya't gagamitin niya yun. Aanin mo ang pera kung hindi mo naman gagamitin, hindi ba? Matapos ang maghapon na trabaho ni Cedric, umuwi siya ng bahay para maglinis. Nang makapagbihis, ay sumakay na siya ng kanyang pickup at pinasibad iyon sa paborito nilang spot, kung saan sila madalas na magbilyard. Mahilig sa billiard si Cedric. Natuto siya 5 years ago at ngayon ay ginagawa niyang libangan o sugal. Nang makarating roon, naroon na si Sid at naghihintay sa kanya. Lumapit sa kanya ang kanyang kaibigan. "Siyak na matatalo kita ngayon, bro," biro ni Sid. Natawa na lamang si Cedric at sinabing tignan nila dahil hindi naman siya magpapatalo. Nagsimula na silang maglaban. Noong una ay naging maayos ang laban hanggang sa natalo na si Cedric. Natalo siya ni Sid ng 100,000 pesos. Ayos lang yun sa kanya. Sa kaibigan naman niya napunta ang pera. Magaling talaga itong si Sid dahil player ito ng billiard. Umupo muna sila hanggang sa mag-iya si Sid. "Nagugutom na ako, Cedric. Ano, kain tayo?" Kagad namang pumayag si Cedric at nagpunta sila sa isang sikat na restaurant na hindi biro ang halaga ng menu. Nang makarating roon, ay pumasok na sila sa loob at nag-order. Biniro siya ni Sid na manlibre daw siya, total malaki naman ang laman niya. Wala naman kay Cedric kung magkano ang gagastusin dahil malaki pa ang savings nito. Sumang-ayon na lamang siya rito. Umabot ng 20,000 pesos ang halaga ng pagkain. Masayang masaya si Sid dahil nailibre siya ni Cedric. Hindi naman ganon kayaman ang pamilya ni Sid. May maliit na negosyo ang pamilya nito. Nakilala niya lamang si Sid dahil sa paglalaro ng bilyard. Nakalaban niya hanggang sa maging magkaibigan na nga sila. Pero may mga kaibigan pa si Cedric na mayayaman na negosyante at tiyak na mas malaki pa ang gastos ni Cedric sa mga ito kapag nanlibre ang binata. Kinabukasan, nadatnan ni Cedric ang kanyang ama sa kusina habang humihigop ng kape. "Saan ka galing kagabi?" tanong ni Arnaldo. Sinagot naman niya ang tanong ng kanyang ama. Sinabi niya na naglaro siya ng bilyard kasama si Sid. Pinayuhan si Cedric ng kanyang ama na huwag gastos ng gastos nang ibinigay nitong mana sa kanya. Dahil kapag naubos na iyon, ay tiyak na wala na itong makukuha pa sa kanyang ama. Natawa naman si Cedric. Sinabi niya na hindi yun mauubos dahil marami pa iyon at saka nagtatrabaho naman siya. Ngunit iginiit ng kanyang ama na wala na siyang makukuhang sahod dahil ang manang naibigay ni Arnaldo ay kasama na roon ang sahod niya. Kaya naman maging matalino ka sana sa paggamit mo ng pera, anak. Dahil kapag ginastos mo yan ng basta-basta, ay wala ka nang makukuha pa sa akin, matigas na sabi ni Arnaldo. Tumango na lamang si Cedric at nangako na gagamitin yun sa tama para hindi na humaba pa ang pananermo ng kanyang ama. Siya naman ay kumain na rin. Marami pa rin siyang gagawin sa opisina. Pagkatapos kumain, ay nagbihis na nga siya at pumasok sa kumpanya ng pag-aari ng kanyang ama. Dahil soon, siya na ang magmamana niyon. Habang nire-review ni Cedric ang mga files, biglang tumunog na naman ang cellphone niya. Si Lando ang tumatawag. Kagad niya yung sinagot. "Bro, what's up? Tara, bar tayo mamaya." "Ano? Go ka?" tanong nito. Biglang lumaki ang tenga niya sa sinabing iyon ni Lando. He loves bar. Kagad siyang sumang-ayon sa kanyang kaibigan. Sinabi rin niya na treat na niya ang kanyang kaibigan. Biniro pa siya nito na galante siya. Sinabi naman ni Cedric na ngayon lang daw sila magkikita, kaya't ayos lang yon. Dahil sa susunod, si Landon naman ang manlilibre sa kanya. Tumawa na lamang si Landon at nangako na sa susunod dito naman ang manlilibre kay Cedric. Naisip rin ni Cedric na kahit pa maubos ang pera niya, ay nariyan naman ang kanyang ama para tulungan siya. Hindi siya nito matitiis. Bibigyan pa rin siya nito ng pera. Pagkatapos ng trabaho at makapagbihis, nagtungo kaagad si Cedric sa bar, kung saan sila madalas na tumambay ni Landon at Chino, ang isa pa nilang kaibigan.
Pagdating roon ay wala pang gaanong tao dahil medyo maaga pa. Lumingalinga siya. Nakita niya si Landon at Chino sa bar, doon sa may counter area, at umiinom na sila. Maya-maya ay lumapit siya sa mga ito. Kaya kayo ha? Hindi niyo ako inintay. Biro ni Cedric. Nakakatikim na daw sila ng alak kaya nauna na sila. Nagbiro pa si Gino na baka pwede rin daw siyang lilibre. Dahil ililibre daw niya si Landon. Sumang-ayon naman kaagad si Cedric. Naupo siya sa tabi ng mga ito. Napalingalinga siya. Parang gusto niya ng one night stand ngayon. Iginala niya ang kanyang paningin at baka sakaling may makitang magandang babae na pwedeng ikama. Nang may makita, sinabi niya sa dalawa na kailangan muna niya ng babae. Basta siya na ang magbabayad mamaya ng nagastos ng mga ito. Natawa na lamang ang mga ito at piniro pa si Cedric. Iba talaga pag maraming pera, pag ganyan-ganyan na lang. Bilyonaryo kasi ang daddy ko. Sagot naman ni Cedric. Nilapitan niya ang babae. Nang makalapit ay bumulong siya rito. Kaagad namang pumayag ang babae at nagtungo sila sa pinakamalapit na hotel para doon gawin ang nais ng katawan. Ginawa lahat ni Cedric para mag-enjoy. Nang matapos sila, hiningan siya ng pera ng babae. 1,000 pesos mo akong inangkin? Nakataas ang kilay na sabi nito. Naglabas siya ng tseke at ibinigay yun sa babae. Nakangising umalis ang babae. Siya naman ay nahiga sa kama. Nag-enjoy siya ng gabing iyon. Ilang sandali ang lumipas, tumayo na siya at nagtungo sa bar. Lumapit siya sa bartender. Wala na roon ang kaibigan niya. Tinanong ni Cedric kung magkano ang nagastos ng Landon at Chino. 20,000 sir, sabi nito. Napabuntong hininga na lamang siya at naglapag ng 20,000 sa bartender. Umalis na rin siya roon. Kapag nagkulang, dadagdagan na lang ng mga bagay na ginawa ni Cedric para maubos ang kanyang pera. Naging easy si Cedric sa pera niya. Kung saan-saan niya yun ginamit, hanggang sa tuluyan na nga yung naubos. At kaunti na lamang ang natara, kaya walang nagawa si Cedric kung hindi sabihin sa kanyang ama ang nangyari. Gabi yon habang sila ay naghahapunan. Nagtanong si Cedric kay Arnaldo, Dad, kailan po ako sa sahod? Para naman po madagdagan ang ipon ko. Kunwari sabi niya. Kumunod naman ang noo ni Arnaldo. Cedric, usap na tayo nung ibinigay ko ang parte ng mana mo, hindi ba? May 1 taon na yung idadagdag para sa sahod mo. Bakit kailangan mo agad ng sahod? Malaki pa naman ang pera mo, hindi ba? Depende na lang. Kung naubos mo na yon. Seryosong sabi sa kanya ng kanyang ama. Wala nang choice si Cedric kung hindi sabihin sa kanyang ama ang totoo. Dahil siya ang kawawa kapag nagkataon. Alam naman niyang maiintindihan siya ng kanyang ama. Bumuntong hininga si Cedric. Kasi dad, Kasi naubos mo na yung pera mo? Tanong nito na matama na nakatitig sa kanya. Natigilan si Cedric. Hindi niya akalain na yun ang sasabihin ng kanyang ama. Pero obvious naman kasi talaga. Bakit niya hihilingin na bigyan siya ng sahod kung meron pa siyang pera? Tumango naman si Cedric at nagpaliwanag na nagawa lang daw niya iyon dahil sa pagiging easy-go-lucky na nag-enjoy lang siya sa laro at binata pa naman siya. Ngunit ang sabi ni Arnaldo ay wala naman daw masama na mag-enjoy dahil kailangan niyon. Pero sana ay naisip man lamang ni Cedric na pwedeng maubos ang pera niya. Nagsermon pa si Arnaldo na mahirap kitain ng pera kahit sabihin man na milyon-milyon ang kita ng kumpanya. Dahil noong nagsisimula pa lamang ang kanyang ama, ay hindi rin biro ang ginawa niyang sakripisyo sa pagtitipid at pagbabudget ng pera para lamang mapalago ang negosyo. Napakaswerte mo dahil ipinanganak kang may ganitong kutsara na sa iyong bibig. Pasensya na pero kailangan kitang bigyan ng leksyon, Cedric. Hindi pwedeng ganyan na lamang palagi. Magiging kawawa ang kumpanya kapag ikaw ang namahala nito. Sabi sa kanya ng kanyang ama. Galit na galit ang kanyang ama at hindi niya yun masisisi. Humingi si Cedric ng tawad sa kanyang ama at nangako na hindi na yun mauulit pa. Ngunit naging matigas ang kanyang ama. Gagawin daw nito yun. At bukas na bukas din daw ay mangungupahan siya ng bahay. Ibibigay rin ng sahod na kailangan niya pero hindi yun ganun kalaki. Wala pa sa kalahati ng sahod niya. Hindi na lamang siya umimik pa. Iniisip na lamang niya na mawawala rin ang galit sa kanya ni Arnaldo. Nasa gilid siya noon habang nakahiga at nakatitig sa kisame nang may tumawag sa kanya. Ito ay walang iba kung hindi si Landon. Sinagot niya iyon. Tinanong niya kung bakit namatawag ang kanyang kaibigan at ano ang kailangan nito. Nagyayaya si Landon na mag-out of town. Biglang sumakit ang ulo niya. Diyan naubos ang pera ni Cedric sa kaka-nightclub niya. Ngunit naisip niya
na baka ililibre siya ng kanyang kaibigan dahil ilang beses na rin naman niya itong nailibre. "Ililibre mo ba ako, Landon?" tanong niya. Ngunit pagtawa lamang ang narinig niya sa kabilang linya. Na bakit daw need niyang ilibre si Cedric ay mas marami pa siyang pera rito. Nagpalusot siya na hinold up ng kanyang ama ang account niya. Ngunit sinabi lamang ni Landon na wag naman ganon dahil hindi rin biro ang expenses roon. Kumunot ang noo ni Cedric. Bakit ganoon ang sinasabi nito sa kanya? Noong siyang nang libre sa kaibigan, ay wala itong narinig na kahit anong reklamo. At doon ay natawa siya. "Noong nililibre kita, Landon, wala ka namang naririnig sa akin na pagreklamo ah. Kahit napakarami mong gustong ipabili sa akin, ay ayos lang sa akin yun dahil iniisip ko na lamang na balang araw ay susuklian mo ang kabutihan ko sa'yo." Mahimig na galit at tampo sa boses ni Seth. Ngunit imbes na magsalita pa sa kabilang linya ang kanyang kaibigan, ay pinutol na nito ang linya. Pinatayan si Cedric ng tawag ni Landon. Napabuntong hininga na lamang siya. At kapag siya ang may kailangan, ay wala siyang malapitan. Ngayon niya na-realize na importante talaga ang pagmamahal sa sarili. Dahil di mo alam kung sa oras ng kagipitan, ay matutulungan ka pa ba ng mga kaibigan o ng mga taong tinulungan mo. Ipinikit na lamang ni Cedric ang kanyang mga mata. Ayaw niya nang isipin ang bagay niya. Kung ayaw siyang tulungan ni Landon, walang problema doon. Magsisikap siya para sa kanyang sarili at babangon ng walang tulong ng kaibigan. Kinabukasan, sineryoso nga ni Arnaldo ang balak na pagpapatira kay Cedric sa isang paupahan. Nagmakaawa pa si Cedric na wag na yung gawin sa kanya at magbabago na raw siya. Ngunit naging matigas ang ginoo. May condominium naman siya pero hindi niya pwedeng gamitin yun dahil tsak na mamumulog siya. Wala na siyang pera at maliit lamang ang sahod niya. Walang nagawa si Cedric kung hindi ang sumang-ayon na lamang. Inilagay niya sa isang dekalahating maleta ang mga gamit niya. Bayad na ang isang buwan na renta. Ang poproblemahin na lamang niya ay sa susunod na buwan. Seryoso siyang pinagsabihan ng kanyang ama. Hindi naman umimik si Cedric dahil gusto niyang iparamdam sa kanyang ama na galit at nagtatampo siya. Nang mailagay na ang mga gamit niya, kinuha na iyon ng personal driver ni Arnaldo na walang iba kung hindi si Hermes na siyang maghahatid kay Cedric patungo sa paupahang bahay. Ilang minuto ang lumipas, nakarating na nga sila roon. Maayos naman ang bahay at malinis kaya pwede nang pagtsigaan ni Cedric. Nagpasalamat siya kay Hermes. Umalis na rin ang ginoo at siya naman ay naiwan sa bahay. Pumasok si Cedric ng araw na yun. Kailangan niyang pumasok dahil kung hindi, ay wala siyang sasahurin na panggastos niya sa pamamalagi niya sa apartment. Kasalukuyang siyang nag-encode nang tumawag sa kanya si Sid. Sinagot niya naman iyon. "Tol, ano? Laban tayo mamaya?" Panyaya ni Sid. Tumanggi si Cedric sa alok ng kanyang kaibigan dahil saan siya kukuha ng ipang pupusta. Walang-wala siya ngayon. Naintindihan naman na yun ni Sid. Piniro pa nga niya ang kanyang kaibigan na baka pwedeng manglibre ito kasi wala siyang pera. Tumawa lamang si Sid at sinabi na siya pa daw ba ang mawawala ng pera? Bilyonaryo siya? Sa totoo lang, Sid, naubos na ang ipon ko. Nandito ako ngayon sa isang paupahan. Dito ako pinatira ni Dad dahil nagalit siya nang malaman na ginamit ko ang pera sa walang kabuluhan. Paliwanag niya. Biglang natahimik naman ang nasa kabilang linya sa kanatawa. Sinabihan siya nito ng, "Joke ba to?" Hanggang sa sinabi nito na wala itong pera na panlibre sa kanya. Nagpaalam na rin si Sid. Napangiti siya ng mabait, kaya gagawin niya ang lahat para makabawi sa kanyang ama at makauwi na sa kanila. Papatunayan niya na hindi na niya kailangan sina Sid at Landon. Masakit man nakalimutan ang pinagsamahan nila, pero ano pa ba ang silbi nun kung hindi naman siya matutulungan sa oras ng kailangan niya ang mga ito. Maagang nagising kinabukasan si Cedric. Paano ba naman kasi ay sobrang init. Pinagpapawisan siya ng gising. Paano ba naman ay electric fan lamang ang meron sa apartment? Wala raong aircon. Talagang gusto siyang pahirapan ng kanyang ama. Naganda na si Cedric ng kanyang almusal. Wala siyang alam sa pagluluto, pero kailangan niyang sumubok na magluto. Nagluto siya ng itlog at hotdog. Okay naman, luto naman na ang ulam pero may bandang sunog. Napangiwi na lamang siya dahil doon. Napabuntong hininga na lamang si Cedric at kumain. Sobrang hirap pala kapag nangungupahan. Ikaw na nga magluluto, maglilinis ng bahay, at ikaw pa ang magpe-prepare ng mga gamit mo. Hindi napigilan na sabi ni Cedric sa sarili habang siya ay kumakain. Pagkatapos kumain ay naganda na nga siya para sa pagpasok sa kumpanya.
Napapuntong hininga na lamang siya dahil kailangan pa niyang mag-commute. Kinumpis ka rin kasi ni Arnaldo ang sasakyan, Cedric. Napapuntong hininga na lamang siya. Wala siyang choice kung hindi ang mag-commute. Nagtaka ang mga empleyado nang makita siyang bumaba sa tricycle. Hindi niya mapigilan na mahiya. Ang isang future CEO ay nagpo-commute. Sino ba naman ang hindi magtataka? Huminga siya ng malalim at pumasok sa loob ng building. Nakatingin pa rin sa kanya ang mga ito, kaya't binigyan niya ng masamang tingin. Kasikasuhin niyo ang mga trabaho niyo. Wag ako. Utos ni Cedric sa mga ito. Kaagad namang bumalik sa ginagawa ang mga ito at napapailing-iling na lamang siya na nagpunta sa elevator. Nang makarating sa kanyang opisina, ay naginhawaan siya kahit papaano dahil air condition yun. Ginawa niya na lamang ang trabaho niya. Kagabi kasi ay nag-email si Arnaldo kay Cedric. May pinapatapos ito at titignan ng Ginoo sa CCTV kung ginagawa niya ba o hindi. Napakahigpit naman kasi ni Dad. Naiinis niyang sabi. Dapat lang, para matuto ka. Para rin naman sa iyo ang ginagawa ko. Boss yun ni Arnaldo. Napanguwi na lamang si Cedric sapagkat may speaker pa talaga. Hindi na lang siya nagsalita at ginawa na lamang ang trabaho niya. Naging mahirap para kay Cedric ang mag-adjust, lalo na sa sitwasyon niya na kailangan pa niyang magluto pag-uwi galing trabaho. Pero wala eh. Kailangan niya itong gawin para maging ayos na sila ng kanyang ama at para maging CEO na rin siya. Ngunit may napagtanto si Cedric sa kanyang karanasan na hindi pala madali ang malayo sa magulang at maging independent na lahat ng gastos ay sayo o kaya ay lumayo sa pamilya para kumita ng pera. May mga empleyado naman sila na taga-ibang probinsya at nangungupahan lang rin. Pero iniisip na lamang na Cedric na experience yun para mas marami pa siyang matutunan sa buhay. Iniisip na lamang niya na dapat niyang gawin iyon para makuha ang posisyon. Pagkatapos magluto, nagugas siya ng pinggan at nahiga na sa kama. Sobrang init talaga. Napatingin siya sa cellphone niya. Wala man lamang kahit isa sa mga kaibigan niya ang nangamusta sa kanya. Dahil doon ay natawa na lamang siya. Kapag may pera ako, doon lang nila ako kilala. Naiiling niyang sabi. Nang hindi makatulong, ginawa na muna niya ang mga hindi pa niya natatapos sa opisina. Nang dalawin na ng antok, doon na siya nagpasyang matulog. Mabilis lumipas ang mga araw at sasahod na siya. Nang makita ang laman niyon, hindi na dismiss si Seth kung hindi sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang tipirin at pagkasya hanggang katapusan. Bumalik siya sa opisina. Ilang sandali lamang ay pumasok na ang kanya. Umupo ito sa swivel chair at kinamusta siya. Ayos lang, Dad. Mahirap pero kakayanin. Kung ito po ang magiging daan para matuto ako at magtiwala ulit kayo sa akin ay gagawin ko. Kung ito rin po ay isang pagsubok para ibigay niyo po ang posisyon, hindi po ako susuko. Determinado niyang sabi. Napangiti ng malapad si Arnaldo. Dahil nag-iba na talaga itong si Cedric. Masaya ako at natuto ka sa ginagawa mo. Kaya mo yan, anak. Pagpapalakas ng loob nito sa kanya. Umiti si Cedric at nagpasalamat sa amin. Matapos ang maikling pag-uusap, nagpaalam na si Arnaldo. Napasandal sa swivel chair si Cedric. Ngayon lang niya nakitang umiti ng ganoon ang kanyang. Masaya ang binata dahil proud sa kanya ang kanyang. Nagtipid si Cedric. Hindi siya bumibili ng mga bagay na hindi naman importante. Kaya naman nakaipon siya. Hindi niya akalain na nakaipon siya ng 15,000 pesos. Inilagay niya yun sa bangko para hindi niya magastos. Mas lalong nag-focus sa trabaho sa Cedric. Ginawa ang best niya at para makaipon. Pinutol na rin niya ang ugnayan niya sa kanyang mga kaibigan. At sa nakalipas na buwan, ay napansin ni Arnaldo ang pagbabago ni Cedric. Natutuwa ang Ginoo sa achievement ng kanyang anak. Kaya naman itinalaga niyang mag-present sa Cedric sa susunod na linggo. Kaya ko kaya ito, Dad? Never ko pa po kasing na-experience yun. Kinakabahan na sabi ni Cedric. Tinapik ni Arnaldo sa balikat ang binata. Kaya mo yan. Kailangan mong gawin yan para matuto ka at ma-overcome mo ang takot mo. Dahil soon, ay magiging CEO ka na. Pagpapalakas ng loob ni Arnaldo kay Cedric. Umiti ang binata at sinabing kayang-kaya niya yon. Pinagpuyatan ni Cedric ang paggawa ng presentation para sa susunod na linggo. Re-reviewin pa niya yon. Huminga siya ng malalim. Nang matapos niya yon, 11:00 yun ng gabi. Kaya't pagkaiga niya, ay nakatulog siya kaagad. Dumating ang araw ng presentation ni Cedric. Talagang kinakabahan siya pero sabi niya sa kanyang sarili na kaya niya ang pag-present. Pagpasok nga niya sa loob,
ay naroon ang mga nasa mataas na posisyon. Higit sa lahat ay investors. Napatingin siya kay Arnaldo at makikita sa mukha nito ang malapad ng ngiti na nagsasabing kaya niya iyon. Lumakas ang loob niya. Nang matapos mag-pray, ay tumayo na nga siya sa harapan at nagsimula na siyang mag-present. Nakahinga siya ng maluwag. Nang matapos na ang presentation, nagpalakpakan ng mga naroon. Grabe, ang galing mong mag-present. Malinis at maayos na presentation at halatang pinagandaan. Puri ng isang investor. Ngumiti si Cedric at nagpasalamat sa Ginoo. Pwede nang maging CEO ang binata mo, Arnaldo. Biro ng kanyang ninong Victor, na isa sa mga may mataas na posisyon sa kumpanya. Sun kumpare, siya na ang mamamahala. Pero sa ngayon, kailangan niya na munang dumaan sa masusing pagsubok. Makahulog ang sabi ni Arnaldo. Napatango-tango na lamang si Victor. Naiintindihan ito ang sinabi ng kumpare dahil may alam ito sa sitwasyon niya. Tumayo ang tatlong lalaki na nais na mag-invest sa project. Nagustuhan naman ng mga ito ang presentation at nais na mag-invest sa kumpanya. Labis ang sayang nadarama ni Cedric dahil na-close deal niya yon. Worth it lahat ng pagod niya. Nang makaalis ang mga kasama sa mundo, nilapitan siya ng kanyang ama at kinamayan. Congratulations anak! I'm so proud of you. Ipagpatuloy mo lang yan at tiyak na malayo pa ang mararating mo. Puno ng pagmamalaking sabi ni Arnaldo. Naiyak na lamang siya nito. Sa buong buhay ni Cedric, noon lamang siya pinuri ng kanyang ama. Niyakap siya ni Arnaldo. Mukhang maganda rin naman kasi ang kinalabasan ng pagkaupos ng mana mo. Dahil kung hindi yun nangyari, wala ka ngayon dito at hindi mo marirealize ang kahalagahan ng pera. Puno ng emosyon na sabi ni Arnaldo. Nasa opisina si Arnaldo at si Victor ng hapon na yon. Bilib talaga ako sa improvement ni Cedric pare. May bubuga pala ito kapag ganoon ang nangyari sa kanya. Natatawang sabi ni Victor. Sana noon ko pa yung ginawa. Sabi naman ni Arnaldo. Tinanong ni Victor kung kailan balak ni Arnaldo na gawing CEO sa Cedric. Ngumiti naman ang matamis ang Ginoo at sinabi na sa susunod na linggo na. Sorpresa iyon para kay Cedric. Natuwa naman si Victor dahil makapagpapahinga na ang kumpare. Medyo may katandaan na rin kasi ito. Namatay ang asawa ni Arnaldo noong bata pa lamang si Cedric. Na-high blood ito at na-stroke na dahilan ng pagkamatay nito. Ganun pa man, ay hindi nagpatinag sa lungkot si Arnaldo, lalo at bata pa noon si Cedric. Pinalago nito ang kumpanya at doon ito ibinuhos ang lahat ng oras para makalimutan si Heidi, ang may bahay nito. At ngayon ay nagtagumpay na ito at deserve na ni Arnaldo ang magpahinga at ipaubaya sa anak ang pamamahala rito. Siyak na mas magiging matagumpay ang kumpanya dahil sa husay at galing ni Cedric. Makalipas ang 2 buwan, may naging bisita sa Cedric. Walang iba kung hindi ang kanyang ama ni si Arnaldo. Kagad niyang pinatuloy ang ama sa loob ng bahay. Mabuti na lamang at malinis iyon. Nang makaupo ang Ginoo, pumunta ng kusina si Cedric para ipagtimpla ng kape ang Ginoo. Pagbalik ay may matamis ng ngiti na kapaskil sa labi ng Ginoo. Natutuwa ako. Kaya mo na akong ipagtimpla ng kape. May pagmamalaking sabi ni Arnaldo. Ngumiti lamang si Cedric. Sinabi sa ama na madami siyang natutunan bilang independent. Natutunan niyang magluto, maghugas ng plato, at pati na rin kaldero, maglinis ng apartment, at saka maglaba. Noong una nga ay nagtenta sugat-sugat ang kamay ni Cedric dahil sa sabon na ginagamit. Siyempre, hindi naman siya sanay na maglaba. Natalsikan pa ng mantika dahil hindi marunong magprito. Nasunog na kanin at iba pa. Hanggang sa unti-unti ay natuto na nga si Cedric at proud siya sa kanyang sarili dahil nagawa niyang bagay na yun. Higit na mas proud sa kanya ay ang kanyang ama. Umuwi ka na sa bahay anak. Doon ka na. Sapat na ang 5 buwan na nanatili ka rito. Napatunayan mo na sa sarili mo na kaya mong magtrabaho at alam kong hindi ka na babalik sa dati. Emosyonal na sabi ni Arnaldo. Tumango naman si Cedric at sinabi sa ama na kaya niya palang magbago at hindi na yun mauulit. Hindi na siya gagastos ng walang kabuluhan. Mahirap kumita ng pera, lalo na kapag walang-wala ka at walang tutulong sa'yo. Sarili mo lamang ang pwedeng tumulong sa'yo at wala nang ang iba. May hangganan ng pagtulong ng tao sa'yo at higit sa lahat ay manalig ka sa nasa itaas. Kaya ng araw na iyon ay hinakot ang mga gamit ni Cedric at iniligay iyon sa isang mini truck. Habang papaalis ang sasakyan ni Arnaldo, hindi maiwasan na mapasulyap si Cedric sa apartment
na naging tahanan niya sa nakalipas na 5 buwan. Ang apartment na nagbigay ng lesson sa kanyang buhay. Mamimiss kong tumira mag-isa, Dad. Pero baka kahit nasa bahay na ako, ay gawin ko pa rin ang nakasanayan ko. Wika ni Cedric. Sinabi naman ni Arnaldo na walang problema yon. Mas maganda yon para kahit naroon siya sa bahay, ay nakatayo pa rin sa sarili niyang paa. Pumasok si Cedric sa kumpanya ng 10:00 ng umaga. Yun kasi ang sabi ni Arnaldo, na ipinagtaka naman niya pagpasok niya sa gusali. Kinausap siya ng receptionist na doon muna siya sa lobby dahil yun ang utos ng kanyang amo. Sumunod naman sa Cedric. Ilang sandali lamang ay bumukas ang elevator at lumabas roon ang kanyang ama. Tumayo siya at lumapit sa ama. Tinanong kung ano ang kailangan nito. Ngumiti lamang ang Ginoo at sinabi na maghintay si Cedric. Inutusan na Arnaldo ang isang staff sa baba na papuntahin ang mga empleyado sa ibaba sa pamamagitan ng paging. Labis na nagtaka talaga si Cedric. Ano kaya ang plano ng kanyang ama? Bigla na lamang niyang naisip na baka ipapasa na sa kanya ang pamamahala sa kumpanya. Na-excite siya roon, pero ayaw pa rin niyang umasa. Nang halos lahat ng empleyado ay nasa baba na, ay may inabot na Mike si Christy, receptionist sa Ginoo. Nais ko lamang sabihin, sobrang proud ako sa aking anak. Wala na akong masasabi pa. Kaya bukas ng gabi, ay pwede kayong dumalo sa isang party para sa aking anak na natuto sa buhay. Gusto kong i-congratulate siya sa achievement niya ngayon. Nagmamalaking sabi ni Arnaldo. Nagpalakpakan naman ang mga iyon. At pagkatapos ay pinabalik na ni Arnaldo ang mga empleyado. Nadismay si Cedric. Pero ayos lang. Ang mahalaga ay proud na ang ama niya sa kanya. Hindi siya nagmamadali na maging CEO. Nasa tamang pagkakataon niyon at handa siyang maghintay. Mabilis na lumipas ang araw at talagang maraming humahanga sa galing ni Cedric sa pag-close ng deal. Walang humindi sa mga proposal nila. Sobrang proud ni Arnaldo sa achievement ng kanyang anak. Hanggang sa dumating na nga ang araw kung saan gaganapin ang party para sa kanya. Isang open area yon na sobrang luwang. Kasya ang nasa 200 hanggang 300 katao. Matapos maganda na Cedric, lumabas na siya ng silid at nakihilubilo sa mga empleyado at may mga mataas na posisyon sa industriya at mga kilalang tao. May silid rin kasi yon para sa kanila ng kanyang ama. Nagsimula na ang programa at nagpalakpakan ng lahat dahil sa achievement niya. Napatingin sa entrance si Cedric nang makita si Jimong, Landon at pati na rin si Sid. Nainis siya dahil hindi naman imbitado ang mga ito roon. Binati siya ng 3 nang makalapit ito sa kanya. Hindi niya ipinakita na naiinis siya. Kahit papaano ay pinakisamahan niya pa rin ang mga ito. Nandito pala kayo. Kamusta? Tanong na Cedric. Sumagot naman ang mga ito. Naayos lamang sila. Napatingin sila sa MC nang magsalita ito. Ang sabi ay may sasabihin na mahalaga ang CEO na si Arnaldo. Tumayo ang Ginoo sa entablado. Tumingin sa kanya ang kanyang ama na parang may pinapahiwatig. Noong mamatay ang ina ni Cedric, siya ang naging inspirasyon ko para magsikap dahil gusto ko siyang mabigyan ng magandang buhay. Ngayon, lahat na ngayon ay worth it dahil nagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho. Gusto kong sabihin sa inyong lahat na si Cedric na ang bagong CEO. Anunsyo nito? Nanlaki ang mga mata ni Cedric, maging ang kanyang mga kaibigan. Congratulations, Tol! Sabi ni Landon. Ngumiti lamang siya dito. Pinapunta siya ng kanyang ama sa entablado para magsalita. Nang mahawakan niya ang mic, doon niya napagtanto na handa na siyang kumarap sa mga tao. Handa na siyang maging CEO at ipinangako niya na hindi niya bibiguin ang kanyang ama sa tiwalang ibinigay nito sa kanya. Sinabi ni Cedric na mahirap ang maging isang CEO pero gagawin niya ang lahat para sa kumpanya, sa mga nagtatrabaho sa kanila at higit sa lahat sa kanyang ama na hindi nag-alinlangan na ibigay ang posisyon sa kanya. Sa totoo lang, nalugmok ako sa kahirapan dahil sa pagiging easy-go-lucky ko. Walang tumulong ni isa man sa akin. Pagkasabi niyon, tumingin siya sa kanyang mga kaibigan at sa mga tao para hindi mapansin ng 3 na sila ang tinutukoy niya. Ngunit sinabi ni Cedric na may dahilan ng lahat kaya nangyari yon dahil may purpose ang lahat. Binigyan siya ng kanyang ama ng pagsubok at nakaya niya naman. Hindi niya na sinabi yon. Pribado na lamang iyon. Nang matapos siyang magsalita, ay nagpalakpakan ng mga naroon hanggang sa magsalita na nga ang MC na pwede nang kumain. May nakatalagang waiter na magbibigay sa kaniya-kanyang mesa ng kanilang mga pagkain.
Nang bumalik siya sa mesa, lumapit sa kanya sina Gino, Landon, at pati na rin si Sid. Sa kabinati siya at nagpasalamat naman siya. Pre, punta tayo bukas sa isang restaurant. Treat ko, sabi ni Sid. Hindi niya alam kung nagsasabi ba ng totoo itong si Sid o hindi. Pero sinang-ayunan na lamang niya. Napagdesisyonan niya ng magpaalam sa mga ito. Puputulin na ni Cedric ang ugnayan niya sa tatlo. Ayaw niya nang maloko pa. Hapon iyon, at nagpunta si Cedric sa restaurant na sinabi ni Sid. Nagsuot lamang siya ng simpleng damit. Kung noon ay todo forma siya, ngayon ay simple na lamang kung siya ay malamig. Malaki talaga ang ipinagbago ni Cedric. Natawa pa nga ang kanyang mga kaibigan nang makita ang ayos niya. CEO Cedric, is that you? Tanong ni Landon na nakataas pa ang kilay. Natawa na lamang siya. Sinabi niya na lahat naman ay pwedeng magbago. Nag-order na sila ng pagkain. Ngunit pinili ni Cedric ang hindi gaanong kamahal. Sinabihan pa siya ni Landon na mag-order lang ng mag-order. At marami naman kasing pagkain na pwedeng piliin. Ngunit pabiro niyang sinabi na baka mahirapan si Sid na magbayad. Natawa naman ang dalawa. Ngumiti na lamang si Sid. Biniro pa siya ni Landon na dapat siya daw ang manlibre dahil na-promote siya. Hindi niyo pa nga ako nililibre tapos nililibre ko kayo ulit? Biro niya pa. Pero natamaan ang mga ito at hindi na nagsalita pa. Ilang sandali lamang ay dumating na nga ang kanilang order. Habang kumakain na nagkwentuhan sila, hanggang sa naitanong ni Cedric na bakit walang paramdamang mga ito sa kanya. Ngunit nagdahilan ng mga ito na busy lamang sila. Mabilis na tinapos si Cedric ang kinakain at nang matapos na, ay inilapag niya na ang bayad sa mesa. Sinabi niya ang kanyang saloobin sa kanyang mga kaibigan na noong kailangan siya, ay madali lang siyang nilapitan pero noong si Cedric na ang nangangailangan, hindi niya na malapitan ang mga ito. Kita ang lungkot at pagsisisi sa mukha ng tatlo. Kaya nagtaka talaga ako, mas dumalo pa kayo sa party na wala naman kayong ambag sa pagiging CEO ko at sa hirap ng pinagdaanan ko. Tumayo si Cedric. Sinabi niya na magmula ngayon ay pinuputol na niya ang ugnayan nilang tatlo. Pero hindi siya galit. Ayaw niyang magalit sa mga ito dahil mahirap na may daladalang galit sa puso. Gusto niya nang palayain ang puso niya kasabay ng paglimot niya sa tatlo. Humingi ng tawad ang mga ito dahil naging makasarili sila. Naisip na kahit hindi siya natulungan, ay kaibigan pa rin ang turing niya. Hindi ako ba to? May damdamin din ako. Sad ni Cedric. Lumabas na nga siya ng restaurant at pagpasok niya sa loob ng sasakyan, ay narealize niya na gumaan ang loob niya. Tinanggal niya na sa buhay niya ang mga taong hindi nakakatulong sa kanya emotionally. Hindi lang naman pera ang pwede nilang itulong. Kung hindi yun, nandiyan sila kapag kailangan niya. At sa panibagong yugto ng kanyang buhay, titiyakin niya na magiging maayos na ang desisyon na pipiliin niya para hindi siya magsisi sa bandang huli. Nakangiti niyang pinaandar ang kanyang sasakyan at umuwi na ng kanilang bahay.